May mga bagay sa mundo na hindi natin agad napapansin hindi dahil wala sila, kundi dahil hindi pa tayo handang makita ang totoo. Paano kung sa gitna ng lahat ng ingay ng buhay mo ngayon may isang mensahe na tahimik na sumusunod sa'yo? Isang babala o baka isang paalala na matagal nang nandyan pero pinili mong hindi pansinin. Si Baba Vanga kilala sa kanyang mga hula na sinasabing nagkatotoo. Pero hindi lahat ng sinabi niya ay malinaw. May mga mensahe siyang iniwan na hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na nauunawaan. At para sa taong ito, 2026, may isang bagay na unti-unting lumilitaw. Hindi ito sigaw. Hindi ito malinaw. Pero kung marunong kang makinig mararamdaman mo. Ang tanong, handa ka bang malaman kung ano ang hindi napansin ng marami? Alam mo ba, kahit gaano pa tayo ka-modern ngayon, may isang bagay na hindi nawawala sa puso ng tao, ang paniniwala sa mga senyales, sa mga babala, at sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag ng buo. Sa Pilipinas, malalim ang koneksyon natin sa ganitong mga bagay. Minsan, hindi natin ito tinatawag na hula kundi pakiramdam. Yung tipong may nararamdaman ka na lang bigla, kahit wala namang malinaw na dahilan. Parang may bumubulong sa loob mo na nagsasabing, mag-ingat ka o kaya naman may darating na pagbabago. At dito pumapasok ang pangalan ni Baba Vanga. Isang babae na kahit matagal nang wala ay patuloy pa ring pinag-uusapan hanggang ngayon. Hindi dahil sa kung sino siya bilang tao, kundi dahil sa mga bagay na sinasabi niyang mangyayari, mga bagay na, ayon sa ilan, ay unti-unting nagiging totoo. Pero hindi siya tulad ng ibang manghuhula na diretsyo magsalita. Hindi malinaw. Hindi simple. Ang kanyang mga mensahe ay parang piraso ng isang puzzle. Kailangan mong pagdugtong-dugtungin. Kailangan mong damhin. At minsan, kahit nasa harap mo na ang sagot, hindi mo pa rin ito agad makikita. Dahil ang totoo, hindi lahat ng mensahe ay para maintindihan agad. Minsan dumarating ito sa tamang panahon, kapag handa ka nang marinig ang hindi mo inaasahan, hindi lahat ng sinasabi ay agad naiintindihan. At kung pag-uusapan natin si Baba Vanga, mas lalo itong nagiging totoo. Dahil ang kanyang mga salita hindi diretsyo. Hindi malinaw. At minsan, parang wala talagang kahulugan hanggang sa dumating ang tamang panahon. Sinasabi ng ilan na ang kanyang mga hula ay parang mga simbolo. Mga pahiwatig. Mga mensaheng hindi mo basta-basta mababasa kundi kailangan mong maramdaman. Parang ganito, may isang paungusap na simple lang pakinggan. Pero habang tumatagal, habang may nangyayari sa paligid mo, unti-unti mong naiisip. Parang may koneksyon. At doon nagsisimula ang lahat. May mga mensahe si Baba Vanga na matagal nang umiikot sa mundo pero hindi pinapansin. Hindi dahil walang halaga, kundi dahil hindi pa malinaw kung para saan ito. At ngayon, mas maraming tao ang nagsisimulang magtanong. Paano kung ang mga mensaheng ito ay hindi tungkol sa malalayong pangyayari? Paano kung hindi ito tungkol sa mundo kundi tungkol sa'yo? May isang ideya na lumalabas sa mga interpretasyon ng kanyang mga salita, isang tema na paulit-ulit na bumabalik. Pagbabago. Hindi simpleng pagbabago na napapansin mo agad. Hindi ito yung biglang mangyayari sa isang iglap. Ito yung unti-unting nararamdaman. Yung tipong may kakaiba sa paligid mo pero hindi mo maipaliwanag kung ano. Maaaring may mga bagay sa buhay mo ngayon na parang hindi na tama. Mga sitwasyon na dati ay komportable ka pero ngayon parang may kulang. At kahit pilitin mong ibalik sa dati hindi na pwede. Dahil may isang bagay na nagtutulak sa'yo, isang hindi mo nakikitang puwersa na nagsasabing, hindi ka na pwedeng manatili dito. Ito ba ang mensahe na tinutukoy? Walang nakakaalam ng sigurado. Pero isang bagay ang malinaw. Ang mga mensaheng hindi natin pinapansin kadalasan, sila pa ang may pinakamalalim na kahulugan. At baka lang. Ang mensaheng iyon ay matagal nang nandyan sa buhay mo, pero ngayon mo palang talaga nararamdaman. Sa dami ng mga kwento tungkol kay Baba Vanga, hindi mawawala ang tanong. Totoo nga ba? Maraming tao ang nagdududa. At tama lang iyon. Dahil hindi naman lahat ng naririnig natin dapat agad paniwalaan. Pero may mga pagkakataon na kahit ikaw, mapapaisip ka rin. Sinasabi ng ilan na may mga hula si Baba Vanga na tila tumugma sa mga nangyari sa mundo. Hindi eksaktong pareho pero sapat para magdulot ng kaba. Halimbawa, may mga kwento na nagsasabing nakakita siya ng mga pangyayaring may kinalaman sa malalaking pagbabago, mga trahedya, mga pangyayari na nag-iwan ng marka sa kasaysayan.
Hindi malinaw kung kailan, hindi rin eksakto kung paano, pero kapag nangyari na, saka lang nagkakaroon ng koneksyon ang mga tao. Parang biglang nagiging pamilyar ang isang bagay na dati ay wala namang kahulugan. At dito nagiging mas misteryoso ang lahat. Dahil kung ang isang mensahe ay hindi malinaw sa simula pero nagiging totoo sa huli. Paano mo malalaman kung alin ang dapat mong pakinggan ngayon? May mga nagsasabing ito raw ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahuhumaling sa kanyang mga hula. Hindi dahil sigurado silang totoo, kundi dahil may bahagi sa kanila na nagsasabing, paano kung may katotohanan nga? At minsan hindi mo kailangan ng buong ebidensya para maramdaman ang bigat ng isang ideya. Isang piraso lang, isang pagkakataon na tumugma ang isang hula sa realidad, sapat na yon para magbukas ng isip ng tao. Pero may isa pang mas mahalagang tanong. Kung may ilang bagay na tila nagkatotoo, ano naman ang ibig sabihin ng mga mensahe na hindi pa natin naiintindihan? Dahil baka ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang mga sinabi ay hindi pa nangyayari. At baka ito ang bahagi na kailangan mong pagtuunan ng pansin ngayon. May mga bagay na hindi agad dumarating ng malakas. Hindi sila kumakatok ng malakas sa pintuan mo. Hindi sila sumisigaw para mapansin. Sa halip, unti-unti silang lumalapit. Tahimik. Mabagal. Pero sigurado. At ayon sa ilang interpretasyon ng mga iniwang salita ni Baba Vanga, ang taong 2026 ay hindi tungkol sa isang malaking pangyayari na bigla mong makikita sa balita. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas personal. Mas malapit. Mas tahimik pero mas malalim ang epekto. May darating na pagbabago pero hindi ito yung inaasahan mong uri ng pagbabago. Hindi ito agad-agad. Hindi ito dramatic. Ito yung unti-unti mong mararamdaman. Sa mga bagay na dati ay okay lang sa'yo pero ngayon parang hindi na. Sa mga tao na dati ay malapit sa'yo pero parang may distansya na. Sa mga pangarap mo na dati ay malinaw pero ngayon parang naguguluhan ka. At kahit hindi mo maintindihan kung bakit, may isang parte sa'yo na nagsasabing, may nagbabago. At ang mas nakakatakot, hindi mo ito mapipigilan. Dahil ang pagbabago na ito hindi nanggagaling sa labas. Nanggagaling ito sa loob mo, pero kasama ng pagbabago may kasamang babala. Hindi ito babala na dapat mong katakutan, kundi isang paalala na hindi mo dapat baliwalain. May mga pagkakataon sa 2026 na mararamdaman mong kailangan mong pumili. Manatili sa kung ano ang komportable. O sumugal sa isang bagay na hindi mo pa sigurado. At doon ka susubukin. Dahil minsan ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang maling desisyon, kundi ang hindi paggalaw kahit alam mong may dapat kang gawin. May mga senyales na darating sa'yo, hindi malinaw, hindi direktang sasabihin. Pero mararamdaman mo. Sa gut feeling mo. Sa biglaang pagdududa. Sa katahimikan na parang may gustong sabihin. At ang tanong, pakikinggan mo ba? O ipagwawalang bahala mo lang ulit tulad ng dati, pero hindi lahat ay tungkol sa takot. Dahil sa likod ng lahat ng ito may isang bagay na madalas hindi napapansin. Pagkakataon. Ang 2026 ay hindi lang taon ng pagbabago at babala. Ito rin ay taon ng paglipat. Paglipat mula sa kung sino ka ngayon papunta sa kung sino ka dapat maging. At kahit mahirap, kahit hindi malinaw ang daan, may mga pagkakataon na darating sa'yo na parang simpleng bagay lang. Isang bagong simula. Isang bagong tao. Isang desisyon na parang maliit pero may malaking epekto. At kung handa kang makita ito, kung handa kang maramdaman ang mga bagay na dati ay hindi mo pinapansin, baka doon mo maintindihan na ang mensahe na matagal nang nandyan ay hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka kung totoo na may mensahe. Kung totoo na matagal na itong nandyan, bakit nga ba hindi ito napansin ng karamihan? Isang simpleng tanong pero mahirap sagutin. Dahil minsan, hindi naman talaga sa wala ang mensahe, kundi sa paraan ng pakikinig natin. Sa totoo lang, abala tayo. Araw-araw, puno ang isip natin ng kung ano-ano, trabaho, problema, social media, mga bagay na kailangang tapusin. Minsan, kahit may maramdaman tayong kakaiba, pinipili na lang nating i-ignore. Dahil mas madali iyon. Mas comfortable. Pero sa proseso na yon may mga bagay tayong hindi napapansin. Mga senyales na tahimik lang pero may ibig sabihin. May isa pang dahilan. Hindi malinaw ang mga mensahe.
Kung direkta sanang sinabi baka mas madaling intindihin. Pero hindi ganun ang paraan. Ang mga mensaheng ganito dumadaan sa simbolo, sa pakiramdam, sa mga sitwasyon na parang normal lang, pero may lalim pala. At dahil hindi ito obvious madaling baliwalain. Parang isang piraso ng puzzle na hindi mo alam kung saan ilalagay kaya tinatabi mo na lang. At minsan kahit malinaw na. Hindi pa rin natin pinapansin. Dahil may mga katotohanan na mahirap tanggapin. Mas madali kasing manatili sa kung ano ang pamilyar kahit alam mong may mali na. Mas madali kasing magpanggap na okay lang kaysa harapin ang posibilidad na may kailangan kang baguhin. Pero isipin mo ito. Ilang beses na bang may naramdaman ka na hindi mo maipaliwanag? Ilang beses na bang may pagkakataon na parang may nagsasabi sa'yo na may mali pero pinili mong huwag pansinin? At pagkatapos nangyari nga. Siguro hindi dahil wala kang kakayahang makita. Siguro hindi dahil walang mensahe. Siguro, hindi mo lang pinili na pakinggan. Dahil ang totoo, ang pinakamalalalim na mensahe sa buhay natin, hindi kailanman sumisigaw. Tahimik lang sila. Naghihintay. Hanggang sa dumating ang araw na handa ka nang makinig, sa puntong ito hindi na lang ito tungkol kay Baba Vanga. Hindi na lang ito tungkol sa mga hula o sa mga mensahe na iniwan niya. Dahil kung isipin mo, baka ang totoong dahilan kung bakit ka nanonood ngayon ay dahil may nararamdaman ka rin. Ikaw, naranasan mo na ba yung pakiramdam na parang may mali pero hindi mo maipaliwanag kung ano? Yung tipong kahit okay naman ang lahat sa paningin ng iba sa loob mo, parang may kulang. Parang may hinahanap ka pero hindi mo alam kung ano. Minsan, akala natin normal lang yon. Pagod lang. Stress lang. Lilipas din. Pero habang tumatagal bumabalik siya. Paulit-ulit. Mas malakas. Mas malinaw. Hanggang sa dumating sa punto na hindi mo na kayang i-ignore. At doon ka magsisimulang magtanong. Bakit ganito ang nararamdaman ko? May kulang ba sa buhay ko? O may kailangan ba akong baguhin pero natatakot lang akong gawin? Dahil minsan ang pinakamahirap tanggapin ay hindi ang katotohanan. Kundi ang responsibilidad na may kailangan kang gawin tungkol dito. At baka lang. Ang mensaheng sinasabi natin. Hindi lang basta mensahe. Hindi lang ito tungkol sa hinaharap. Baka ito ay salamin. Isang paalala ng mga bagay na matagal mo nang nararamdaman pero pilit mong tinatago. Yung mga desisyon na alam mong dapat mong gawin pero pinipili mong ipagpaliban. Yung mga pagkakataon na dumaan na sayo pero hindi mo pinansin. At ngayon, habang pinapakinggan mo ito, may isang parte sa'yo na tahimik na nagsasabi. Parang para sa akin to yung. At kung nararamdaman mo yon, hindi yon aksidente. Hindi yon simpleng coincidence. Siguro ito na yung sandali na kailangan mong huminto. Hindi para matakot, kundi para makinig. Dahil sa dami ng ingay sa mundo. Sa dami ng distractions. Minsan, ang pinaka-importante mong maririnig ay yung boses na galing sa loob mo. At baka, doon mo makikita ang sagot na matagal mo nang hinahanap ngayong narinig mo na ang lahat. Maaaring iniisip mo, ano ngayon? Hindi mo kailangang baguhin agad ang buong buhay mo. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng sagot sa isang iglap. Dahil ang totoo, ang mga ganitong mensahe ay hindi para guluhin ka. Kundi para gisingin ka. Magsimula ka sa simple. Pansinin mo ang sarili mo. Ang mga nararamdaman mo ang mga bagay na paulit-ulit mong iniisip ang mga sitwasyon na parang may gustong ituro sa'yo. Matutong huminto kahit saglit. Sa gitna ng ingay ng mundo, bigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong makinig. Hindi sa iba, kundi sa sarili mo. Dahil minsan, alam mo na ang sagot. Natatakot ka lang tanggapin. Kung may nararamdaman kang pagbabago, huwag mo agad kontrahin. Huwag mo agad labanan. Subukan mong unawain. Kung may desisyon kang matagal nang iniiwasan, hindi mo kailangang madaliin. Pero huwag mo rin itong takbuhan. At higit sa lahat, magtiwala ka sa sarili mong pakiramdam. Hindi ito laging perpekto. Pero madalas, ito ang pinakaunang nagsasabi sa iyo ng totoo sa huli. Siguro ang tanong ay hindi kung totoo ba ang mga hula ni Baba Vanga. Hindi rin kung mangyayari nga ba ang lahat ng ito. Kundi, handa ka bang makinig?
Dahil maaaring ang mensahe na hinahanap mo ay matagal nang nasa paligid mo. Sa mga bagay na nararamdaman mo. Sa mga pagkakataon na dumarating at nawawala. Sa mga desisyon na patuloy mong iniiwasan. At baka, hindi ito tungkol sa hinaharap ng mundo, kundi sa direksyon ng buhay mo. Kaya bago matapos ang video na ito, gusto kong itanong sa'yo, ano ang isang bagay na matagal mo nang nararamdaman pero hindi mo pa rin pinapansin? I-share mo sa comments kung handa ka. At kung may naramdaman ka sa mensaheng ito, huwag mong kalimutang i-like ang video. Dahil minsan, ang simpleng pag-amin sa sarili mo ay ang unang hakbang sa pagbabago.